Magiging madali ang ating laban. Bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros. Sa impeachment, so klarong anti-Sara. Bas, ibinalik po ni Vice President Sara kay Risa Ontiveros ang kanyang demand na dapat mag-inhibit itong mga kaalyado ni Vice President Sara sa pagiging senator, impeachment judges sa mangyayaring impeachment trial against kay Vice President Sara. Although naibalik na sa House of Representatives, hindi pa kasi tapos yan. Hindi pa daw po ito patay. Bagkos ito daw po ay kailangan lang ng paliwanag at kailangan ng tumugon itong mga prosecutors panel ng House of Representatives. Sabi nga, dahil nakita daw po na talagang hindi po sila magiging impartial sa mangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara. Pero sabi ni VP Sara, hindi pwede yan. No? At kung may dapat mag-inhibit, walang iba kundi si Risa Ontiveros. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Dahil sa pagharap ni Risa Ontiveros sa kanyang mga taga-suporta, sinabi niya na hanggat nandyan si Vice President Sara, mahihirapan sila sa kanilang laban. Hindi lang sila mahihirapan, mga kababayan, kundi wala po silang kalaban-laban. Ito panoorin natin, no? Kung gaano katakot si Risa Ontiveros at sinabi mismo sa kanyang mga taga-suporta. At habang ang anak niya ay may Yung anak na tinutukoy niya si VP Sara. kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Habang may kapangyarihan pa. So, as VP, kailangan nila tanggalin si VP Sara. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. So, ganyan po si Risa Ontiveros katakot, no, kay Vice President Sara na sinasabi niya nga na hindi magaling yung mabilis yung kanilang laban at magiging present danger daw po para sa kanila itong si Vice President Sara. So, ganyan katakot po, no, si Risa Ontiveros at yung blown authoritarian kimbak daw. Kasi, totoo lang, no? Kahit anong gawin nilang paninira, talagang si Vice President Sara pa rin yung magiging presidente pagdating ng 2028. Kasi, ilan na lang po Ilan na lang po yung kanilang malilinlang sa kanilang mga black propaganda. Diba? Gumagamit pa sila ng AI, gumagamit pa sila ng troll farm, gumagamit pa sila ng mga bayarang vloggers, may mainstream media pa sila. Pero tingnan mo yung ratings ni VP Sara. Mas mataas pa rin. O kahit magkaroon ka pa ng individual na interview dyan sa kanto, VP Sara pa rin yung pipiliin nila. Although sabihin natin na nakaka-epekto din itong mga paninira nila kay VP Sara. Pero iba pa rin ang tiwala ng taong bayan. Kaya sabi ni VP Sara, mga kababayan po natin, kung may dapat mag-inhibit, si Risa Ontiveros. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are, ma'am, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Tama. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Yung sinasabi natin, dalawa lang yan, kukontra or papabor. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, libain ang pamilyang Duterte. So kung ganun na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit. So, yun nga po mga kababayan po natin, maraming senators yung magpapa-inhibit. So, walang matitira ng mga senatorial judges. Kasi dalawa dyan
Kaya nga ang labanan ng impeachment, mga kababayan po natin, is purely politika. No? Yung mga ebidensya, wala na ito. Yung mga ebidensya, no? Parang hindi na ito pinagbabasihan ng ebidensya, kundi paramihan ng kaalyado. Yan po yung bottom line at tanggapin nila yan. No? Katanggapin ni Tambaloslos yung kanyang kampo, tanggapin ni Risa Hontiveros. Dahil sa totoo lang, talo talaga sila, mga kababayan po natin. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Kayo ngayon number 1 na fake news na nagpapakalat ng paninira kay Vice President Sara. Ito ang mga propagandista na galing mismo sa Malacanang, ha? At gigil na gigil din po agaya ni Castro na gustong ma-impeach itong si Vice President Sara. No, mga kababayan po natin. Ito yung mga nagpapakalat ng mga disinformation against kay Vice President Sara. Okay, pakinggan natin si Jesus Codero. Dahil korte kayo, ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po? Buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya, kung sakasakali, dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yun ng Korte. What about yung House SP Sa ko? panig ng Kamara, decision niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress, kung may ipapataw na parusa, pero definitely, pagpapaliwanagin muna sila. Kung So, yun po, no, mga kababayan po natin. At nagmamatigas sila, mukhang ayaw po nila sagutin, no? Ayaw nila tanggapin itong ibinalik na impeachment complaint sa kanila, mga kababayan po natin. Sige, pakinggan natin yung sagot po dito ni Chis Escudero sa mga gustong mag-inhibit ang mga kalyado po ni Vice President Sara. ang nakasaad sa rules namin. Yung inhibition, sir. Yeah. Yung mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Sino Senator nananawagan? Robin, ACT Teachers Party List halimbawa. Puta, si Pusit Castro po yung gustong magpa-inhibit kay Senator Robin Padilla and Amy Marcos. Kasi Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara. Basag, no? Pumirma sila sa impeachment, klaro na anti-Sara po sila. Hindi lang sila anti-Sara, no? Bayaran pa sila. Sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ng inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mga batas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. So, ayan, sabi ni Chis Escudero, di ba? Eh, kung magpa-inhibit kayo, edi magpa-inhibit din ang kampo ni Vice President Sara. Mauubos po yung mga senatorial impeachment judges kung iba pa-inhibit na lang ang lahat. So, ito kasi alam nila, mga kababayan po natin, na hindi talaga sila mananalo, no? Pagdating po diyan sa Senado. Kaya nag-iingay na lang po sila ngayon. Ingay na sila maingay para makahikayat po sila ng mga tao, lalong magalit dito sa mga senador and lalong magalit po kay Vice President Sara. And sabi ko nga, kaya hindi po sila nagpa-file ng petition sa Supreme Court dahil hindi yon ang kanilang gusto, kundi ang gusto lang po nila, no, na mag-ingay at palabasin na bias at pro Sara itong mga senators. And of course, yung mga senators na ito, may sarili rin po silang pinoproteksyonan itong career nila sa politika. Okay? So, yan lang po muna at maraming salamat po. God bless sa atin.